Pula ang kalangitan kamakailan sa Calbayog City sa Samar. Namataan din ito sa ilang mga karatig probinsya. Paniniwala ng iba, isa raw ito masamang pangitain. Grabe ang langit ito. Hala. Bagay na tila nagkatotoo. Kasama sa mga binayo sa Kabisayaan ang probinsya ng Samar. Pati na ang malaking bahagi ng Luzon ni Bagyong Opong. Sa lakas ng ragasa ng baha sa labas ng bahay na ito sa Antique, parang may waterfalls. May inanod na bubong at tricycle na nabagsakan ng nabuwal na puno. Ang 200 million peso mega dike na ito sa bayan ng Kulasi, gumuho. Malako, baras, mga bato-bato. Pahirapan namang madaanan ang mga kalsada sa bayan ng Patnongon. Nabalot kasi ito ng putik na nagmula pa raw sa bundok. Ang bus na ito nabalahaw. Pinasok din ng baha ang bahay na ito sa Aklan. Kaya ang kasama nilang nanghihina ng matanda, pinagtulungan nilang isalba. Hallelujah, Lord. Napakalakas na hangin naman ang bumayo sa probinsya ng Romblon. Ang lalaking ito halos liparin na. Mabuti na lang at nakakapit siya sa motor. Tila nagsidapaan naman ang mga puno sa kahabaan ng kalsadang ito. Pero ang isa sa pinakanapuruhan sa pananalasa ni Opong ang probinsya ng Masbate. Grabe guys, ang bagyo din sa among guys. Ang bumungad sa mga residente nung humupa na ang bagyo. Mga nagsitumbahang poste at nagliparang mga bubong. Kaya bumagsak ang linya roon ng komunikasyon. Hindi namin inaasahan din na ganun sa kalakas kasi marami nang nagdaang bagyo pero hindi naman mga ganun kalakas. Naganan po ng puno ng nyog tsaka yung ibang bubong po namin nilipad. Dito sa Barangay Behia, sa bayan ng Kawayan, tinatayang 100 mga bangka ang parang laruan lang na hinampas ng alon at nagkasira-sira ang mga katig na siya pamanding gamit ng mga mangingisda sa paghahanap buhay. Wala tayong magawa dyan kasi malakas yung bagyo. Kaya ang mangingisdang ito, doble ang sakit ng ulo. Hindi na nga siya makalaot, kailangan pa niya ngayong ipagawa ang nasira niyang bangka. Ito po ang aming bangka, nagkagutay-gutay na. Di nagyod mapuslan tungod sa pertingin ko ba, kasugnod na lang gidagawin eh. Ang makina di nagyod mapuslan tungod sa daot yun, tungod sa bagyo. Sa 30 na katuig pangingisda, karon pag kumasiraan na yun tingali ka panagat, ngita lang hanap buhay lain. Sa coastal barangay namang ito sa Masbate City, mahigit 17 mga bahay ang nasira. Ito pa po yung mga bahay na nasalanta po ng bagyo. Halos wala na po talagang natira. 6 na bahay po ito, tapos ito na lang po. Ito na lang po yung naiwan. Kaya si Danica hindi na iwasang maging emosyonal na parang winalis lang ng bagyo ang kanilang bahay. Wala kaming balay. Naghanda naman daw sila. Katunayan, kinumpuni pa raw ng kanyang tatay Danilo ang gawa sa kahoy nilang bahay para ito'y mapatibay. Pero sadyang iba raw ang bagsik ni Opong. Tira! Pati TV, tanan, guru ba?
Sobrang lakas po talaga ng hangin. Naglalakad na po kami para mag-evacuate. Madadaanan namin yung yero po para na siyang kortina. Si mama po kasi nung inahiwalay po, kala ko po madadala na po ng hangin kasi sobrang lakas po talaga. Medyo nakampante na lang po ako nang makita ko po sila na pumasok dun sa bahay po na tinuluyan po namin. Sa pinakahuling tala, aabot sa humigit kumulang 10 ang nasawi dahil sa bagyo. Matinding extent ng damage, almost 80% to 90% ng mga kababayan natin ay apektado itong bagyong Upong. Marami pa pong mga ginagawang inisyatiba kasama ng ating mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, distribution ng ating mga relief packages. Yun yung para sa response at meron din tayo ng para sa recovery. Ang may papayong ko lang, patuloy po tayong maging alerto. Kung may mga senyales nagpapakita na ito'y nagbabadyang maging peligro sa kanilang kaligtasan, ay agad-agad po tayong lumikas. Ganito palagi ang itsura ng ating mga probinsya tuwing dadaanan ng bagyo, baha, mga wasak na bahay at kabuhayan, mga buhay na naglaho. At sa bawat trahedya, mapapaisip ka, malinaw, hindi lang bagyo ang pumapatay sa atin. May mga nagpapakasasa habang ang taong bayan palubog ng palubog. Hindi lahat ng ating mga gulay nasa kantang bahay kubo. Ang ilan nasa mga lawa ng Pangasinan at bukirin ng Lanao sa Mindanao. Sa ilog na ito sa Madalam, Lanao del Sur, abalang nagkukuskos ang mga lalaking ito, hindi ng maruruming mga damit, kundi ng bugkos-bugkos na mga gulay na kanilang inani. Para itong murang sibuyas, pero mas manipis at mas mahaba. Ito raw ang sikretong pampalasa ng maraming lutong Maranao, ang sakurab o sibujing. Ang mga hinugasang sakurab sa ilog, inani mula sa taniman ni Maslama. Sa malamig na area doon siya nabubuhay. Mas gusto niya yung matubig yung lupa. Pagkatapos itanim ang tangkay ng sakurab sa lupa, 8 buwan hanggang 1 taon ang kailangang hintayin bago ito pwedeng anihin. Mataba yung mga dahon niya. Pag nakita mo yun, sinyalis na yun na pwede mo na harbisin. Ang gamit niya sa pagtanggal ng mga tuyong dahon, sada. Para siyang salday na malaki. Para masuklay niya yung dahon ng palapa. Gawa po ito sa kahoy. Ang panghukay naman niya ng ugat ng sakurab, parang Gawa sa bakal. Matalim na po. Original siya na class A. Mas malaki pa sa intuturo ko, no? Ito yung normal, kumbaga regular size ito. Tingnan mo, maliit, oh. Ang ginagamit namin dito ng pagbukos, itong tie box. Tansya na namin yung isang sako, 15 bukos. sunod itong dinala sa ilog para labhan, hugasan. Parang naglalaba ka ba? Kinukuskus yung dumi, yung lupa para matanggal. Hindi pwede ito mabasa kasi pag mabasa, madali mabulok. Nangangalay, lalo na senior nata. Pag maputi na, tapos na yun. Ito ang nasa pako na sakot. Ito ang gamit natin pangtali sa sakurab. Inapakan ko para hindi sumama. Itinali ito bago ibenta. Kinabukasan, ibinagsak ito sa pwesto ng suki ni Husam na si Hasanor sa terminal na ito sa Marawi. Pera 20 lagu siya. Kuya, 1,500. Mainan, 1,500. Ang sakurab, masarap daw gawing palapa. Paboritong pampalasa ng mga Taga-Lanao. Marangka. Ang misis naman ni Husam na si Modifa, paborito itong ihalo sa ginisang bakas o smoked fish. Magdidikdik tayo ng sakurab. Ang sekreto naming pampasarap ng mga Maranao ay ang sakurab.
Kulang po ang ulam namin kung walang sakurap. Masyadong maanghang. Mas sobra po siyang sumasarap. Ang isa pang gulay na tumutubo sa Marawi City, parang maliit na kalabasa. Pero ang laman nito, hindi dilaw kundi puti na parang laman ng talong. At ang lasa, napakapait parang ampalaya. Ang tawag nila sa gulay na ito, paryalaot. Si Saiba, bantay sarado sa kanyang bakuran na sagana sa paryalaot. Ang mga bunga raw kasi nito, madalas pinagdidiskitahan ng mga bata. Ginagawang laruan. Piniriyan ko mga wala mineral. Kapag berde na ang paryalaot, senyales na pwede na itong kainin. Nakanabot pa ako ang pakipikta yung sangari. Napakapait man, tinitiis daw nila ang lasa. Paniniwala kasi nila, mainam na pangontra sa diabetes. Nainomip ko bubaya kay gira puasa sa sara kami sa Maranaw na puasa. Napakinamiyo to, napakatabang ko kawaw. Sukawawa. Yung pariyak, meron siya mga secondary metabolites, alkaloids, yung mga phenolics, flavonoids na pwedeng makatulong sa mga may diabetes. Ang mga napitas niyang paryalaot, kanyang inirepack Pamasano rin naman, tiyatipira ka. at ibinenta sa bagsakan ng mga gulay sa Marawi. 40 pesos kada kilo. Masarap daw itong i-partner sa itlog. Mapait sobra, parang ampalaya. Sa tuwing binabayo naman ng malalakas na bagyo, ang Pangasinan, ito raw ang madalas nilang panlaman tiyan. Ang gulay kasing ito, kaya raw lumago, umaraw man o umulan, o kahit na bumaha pa. Nabubuhay kasi ito sa mga latian o marsh, o hindi kaya sa mga nalubog na palayan. Namumulaklak din, may kulay puti, meron ding pink. Species ng native na water lily. Bulaklak na yon pag piyesta ng patay. Dinedekorasyon nila sa mga puntod eh. Ang tawag sa gulay na ito na pampahaba raw ng buhay, balbalino. Ang kagawad mula Kalasyaw na si Alfred, lumusong sa palayang ito na nalubog sa tubig baha para manguha ng balbalino. Kung minsan sa palayan, kung minsan sa mga bakanting lote na hindi na po natataniman. Balbalino ang ipinangsasahog ni Tatay Jose sa sinigang na isda. Ang bulaklak, itinabi. Isasahog niya rin daw kasi ito sa kanyang sinigang. Sabi ng mga matatanda, ang bulaklak pinakamasustansya eh. Ang mga tangkay, isa-isang binalatan. Itong balat nito kasi matigas eh. Ito malambot na. Pag yung natanggal yung outer na balat niya, malambot na siya. Oh. Hinati-hati na lang yung tong hito para hindi masyadong mahaba. Nung kumulo na ang sabaw, inilagay na niya ang tangkay at bulaklak ng balbalino. Sarap! Madaling malambot. Itong balbalino na to, katulad din no mga unang halaman, maganda rin siya sa mga may diabetes. Meron din siyang antioxidant properties, anti-aging. Kung lahat ng gulay sa Pilipinas isinama sa kantang Bahay Kubo, mapapagod tiyak tayo sa kakakanta. Napakarami pa kasing gulay na hindi pamilyar sa ilan sa atin na naghihintay lang pitasin, lutuin at matikman. Naghahanap ba kayo ng bagsak presyong second-hand cellphone online? Siguraduhin legit ang kausap nyo kahit pa face-to-face na ang inyong transaction. Dahil ang lalaking ito, matapos i-send sa e-wallet ang bayad niyang 30,000 sa minute up niyang seller ng second-hand na cellphone, biglang... Tanggalin ko lang po yung SIM ko, madam. Ako lang matatanggal ako na. Wait lang. Bakit po, madam? Wait lang, saglit lang kuya.
Bakit po ganun? Wait lang. Kinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw sumagot kausap. Kaya ang lalaki napilitan ng agawin ang cellphone kay seller. Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Madam, anong kausap ko? Kayo tatakbo. Wait lang, hindi tayo maghiwalay. Hindi, madam. Tinanong kita anong Hindi tayo maghiwalay, sir. Hindi, madam. Tinanong kita, ate, kuya. Ang ibang mga tao sa lugar umawat na. Mayos ako kausap, naka-video ako. Iwag ako yung Naka-video ako. Ay, wait lang, wait lang. Si seller napahandusay na sa sahig habang pilit na nakikipag-agawan si buyer. Wait lang, ate, ha? Babasa. Kuya ba? Ano po yan, ate? Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. wait Sinend ko na yung payment. Hanggang sa inawat na sila ng security guard. Please, huwag kang bigay. Ay, sinend ko na yung payment niyo. Huwag kang bigay. Babasagin ko to. Okay. Ay, nagbayad na ako. Sasabihin niya, sinungaling ka, ha? Totoo kayang scammer ang babaeng nasa video? Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Ang lalaki, si Mark, hindi niya tunay na pangalan. Ako po ay nagbabayan sila and bumibili po kami ng mga gadgets. Hapon daw nitong September 19 nung may natanggap siyang mensahe sa kanilang Facebook page. Yung nag-message po sa amin is ang pangalan ni Laylay. Inalok daw siya nito ng cellphone. Pagkasundan ay kukunin ko yung phone na binibenta niya sa halagang 31.5. Si Mark agad daw nakipag-meet up kay Laylay sa isang mall sa Baliwag. Ang alam ko po siya po yun kasi nung tinawagan ko, siya yung sumagot at saka alam po niya yung mga usapan. Ang iisipin ko po siya po talaga yung kausap ko sa Facebook page. Upo ka muna, sir. Check ko lang po, madam. Connect ko po ang phone niya. Nakipag-negotiate pa ako sa kanya. Baka anong sagot to, 30, madam? 30? So, 30 lang din kuha namin na ito, eh. Kasi usapan sa page 31.5 Pumayag naman. Okay na po ito, madam. Okay na. Pero noong magbabayad na raw si Mark, iginiit daw ni Laylay na hindi cash ang mode of payment. Hindi ko tatanggap ng cash. Makailang beses din naman daw niyang kinumpirma kay Laylay kung tama ang number na pagpapadalhan. Send ko na po, ma'am. Mag-check na. Tama. Ayan. Tama po yung pangalan. Kaya laking gulat daw ni Mark nang ang kanilang transaksyon nauwi sa agawan ng cellphone. Anong kausap niyo, madam? Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Wait lang, ate, ha? Babasa. Kuya ba? Ano po yan, ate? Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. wait Sinend ko na yung payment. Sina Mark at Laylay dinala sa presinto. Base dun sa initial investigation kasi natin, dahil mayroong video na pinakita sa atin na siya yung nabiktima, kung saan nagbigay siya ng 30,000. Because of that, nagkaroon sila ng amicable settlement. Nabawi raw ang ipinadalang pera. Ibinalik din niya ang cellphone ni Laylay. Nagsabi po sila na pa-delete ng video. Sabi ko sa kanila, hindi ko i-delete kasi paano pag binaliktad nila ako doon? Wala na po akong ebidensya. Kaya ako ito pinost kasi for awareness po. Pero ang kasong ito, hindi pa raw sarado. Mula kasi nung nag-viral ang video, inulan daw ng batikos ang babae. Kaloka si ate. The audacity. Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. At ang babae, nakipag-ugnayan sa aming programa para ibigay ang kanyang panig. Una sa lahat, hindi raw Laylay ang kanyang pangalan. Ako si Giselle Santos. Wala po akong alam na ang katransaksyon ko pong lalaki ay vini-video ako. Wala po itong pahintulot ko. Si Giselle, hindi lang daw siya pinaratangang scammer at binato ng masasakit na salita. Nakakatanggap na rin daw siya ngayon ng death threats. May nag-post sa FB 30k reward kung sino raw makakapatay sa'yo. At gusto lang daw linawin ni Giselle na hindi siya scammer dahil gaya ni Mark, siya rin daw biktima. Ako po ay biktima lang din ng ganitong modus. Nagsimula raw ang lahat nung nagdesisyon siyang ibenta ang kanyang cellphone. Ipinost niya ito online.
hanggang may nag-message sa kanya, isang nagpakilalang Malae Gonzales. Ang cellphone, ipangre-regalo raw ni Malae sa mister nito para sa kanilang anniversary. Ang plano po na sinabi sa akin ni Miss Malae Gonzales ay kung papaano daw po isusurprise ang kanyang asawa. 64,000 pesos daw talaga ang napagkasunduan nilang presyo. Pero para raw masurpresa ang kanyang mister, kapag pipick upin na raw niya ito, papayag daw si Giselle sa alok nitong 40,000 pesos habang ang natitirang si Malae na raw ang sasagot. Ipapadala niya raw ito kay Giselle at para hindi raw mabuko ang niluluto niyang sorpresa. Kung po pwede daw po ay magpanggap ako na ang kanyang katrabaho, which is iyon po ay si Orly C. o si Orly Castro. Pumayag po ako sa ganong setup. Maging ang bayad daw ng mister ni Malae, ipapadala raw nito sa e-wallet account ni Orly. Sinisigurado naman daw po niya sa akin na yung full payment ay mare-receive ko po. Pumayag po ako sa ganong plano. Pero bago pa man ang kanilang meet-up, biglang nag-iba ang plano. Ang kukuha na raw kasi ng item, hindi ang mister ni Malae. Yung asawa daw po niya ay may best friend na magpapadala daw po ng rider na pipick up po ng phone sa akin para i-check daw po ang unit kung may issue. Manggagaling daw po sa shop. Hanggang sa nagkita na nga sila. Si Giselle nung mga oras na yon, kausap sa telepono si Malae. Huwag daw po akong papayag na cash payment dahil may usapan na daw po sa page na bank-to-bank transfer. Saan ko na po, ma'am? Mag-check na. Tama. Ayan. Tama po yung pangalan. Yung number po na sinabi ko ay galing po sa kausap ko na si Miss Malae. Wait lang Okay na. Pero nung nanghingi na raw si Giselle ng pruweba kung natanggap na ang ipinadalang 30,000 sa e-wallet nito, laking gulat ni Giselle nung biglang blinak siya ni Malae. Wait lang. Sige po. Nabahan ako bigla. Bakit po? Ayaw sumagot. Alam ko na po na nung mga oras na yon na na-scam po ako. Doon po, binawi ko muna saglit yung phone. Doon na po kami nagkaroon ng tension nung kaya nagkaagawa na po kami. Anong kausap niyo, madam? Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Wait lang ate ha. Babasa. Wait ka lang, may pera. Madaya kayo ate. Wait Sinend ko na yung payment. At nung nagharap na sa presinto sina Giselle at Mark, dun na nila napagtanto na baka sila'y nabiktima ng isang online scam na binansagan ng netizens na middleman scam. Nabibiktima yung mismong legit na buyer and legit na seller. And once po nakapagkuha ng mga down payment, automatically binablock po nila. Naniwala siya doon sa mga sinasabi nung supposed to be buyer. Lahat na sinabi nung buyer ay talagang sinunod nitong seller natin to the point na nagpalabas pa siya ng pera na supposed to be siyang tatanggap ng pera kapalit doon sa binibili ng buyer. Yung 30,000 pesos po na ibinayad po namin sa pilitan sa lalaki, inutang ko lang din po yon sa kaibigan ko. Pagkatapos pong mangyari nung insidente, habang binabasa ko po yung naging usapan namin, doon ko na po nakita at nabasa na ang dami po pala talagang red flag. Tignan natin kung legit ba yung account na ginagamit, kung marami po ba siyang friends, kung may mga followers po ba ito, kung active po ba yung pag-post nila sa social media. At tignan din natin kung yung price po ba ay mas mababa doon or too good to be true offers. Nitong Biyernes, sinamahan ng aming team si Giselle sa PNP Anti-Cybercrime Group para magsampa ng reklamo. Dun sa middleman na sinasabi, of course, posible siyang makasuhan ng estafa in relation to the Cybercrime Prevention Act. Sa kanya binigay yung pera at may obligasyon siyang ibigay yung pera dun sa seller. Punishable ng not more than 6 months of imprisonment. Hindi lang po buong pamilya ko, pati po yung mga taong nakapaligid sa akin na walang kinalaman. Yung professional ko pong trabaho, lahat po yun naapektuhan. At dahil wala raw pahintulot ni Giselle ang ipinost na video ni Mark, Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? balak niya rin daw siyang sampahan ng kaso. Posible siyang makasuhan ng cyber libel na punishable by at least 6 years of imprisonment. Sa mga biktima po kagaya ko, naging aral po sa akin na huwag basta-basta maniniwala at magtitiwala sa kausap. Minsan na lang mapapaisip ka,
Bakit nga ba tayo humantong sa ganito? Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Kung saan marami sa ating bayan naaatim mabuhay sa kasinungalingan at panloloko. Ay, sinend ko na yung payment niyo. Wait ka lang, may pera. Madaya kayo ate. Kung ang swing madalas nasa mga playground sa Maguindanao del Norte, ito ang sinasakyan ng mga bata at mga residente para makatawid sa rumaragasang ilog. Sa isang liblib na barangay sa Mindanao, may isang duyang kahoy na sinasakyan hindi para malibang o maaliw, pero para makatawid sa rumaragasang ilog. Nakakabit ito sa isinabit lang na kable at umaandar na parang zipline. Bismillah, bismillah. Walid, kapit ka pipi man. Bismillah. Bakit? Wash. Paano kapag nagsipyat, nahulog sila? Panoorin ang istoryang ito para higit pa nating makita kung saan dapat napupunta ang mga kinukurakot na pondo. Ang mga nasa video, nakatira sa masukal na komunidad sa bayan ng Buldon sa Maguindanao del Norte, ang Barangay Kulimpang. Para marating ang Barangay Kulimpang, kailangan munang mag-trek sa napakaputik na trail. Dito dumadaloy ang Lumabek River. Alas 5 pa lang ng madaling araw, gising na sina Kauling, Walid at Siti. Ha? Naro ka no? Ang kuha niyo, naunsod niyo. Batog niyo. Alas 8 pa raw ang kanilang klase, pero dahil higit 1.5 oras na lakaran ang kanilang bubunuin, kailangan nilang gumaya ng mas maaga. So mga watakan, na, mga apuakan, pepe, so ina yan. Makalipas ang halos kalahating oras na lakaran, narating na nila ang ilog na kailangan na nilang tawirin. Si Kauling, unang pumwesto ng upo sa duyan. Dalawa kami. Baka buka eh. Sunod namang isiniksik nito sa kanyang tabi ang kanyang apo na si Siti. Mahigpit silang kumapit sa lubid, bumuelo, at saka itinulak ang duyan. Sunod namang tumawid sa ilo gamit ang duyang kahoy si Walid. Mahangin po, ini-enjoy ko lang yung motor. Mag-aalas 8 na ng umaga nung narating nila ang Kulimpang Elementary School kung saan nag-aaral si Walid. Grade 4 na siya. Grade 1 naman si Siti. Pag pumapasok po yung mga estudyante namin, madalas po marurumi yung mga paa nila. Ang kanilang kalbaryo, dumudoble pa raw tuwing may bagyo. Kapag umulan po dito, naabot hanggang ulo nila. Delikado talaga. Kabayakan na mapagiskila ko, kabayakan na mapasada ko, para madago sa kahirapan. Maiinggan niyo po yung mga kabataan na pumasok po sa eskwela kung sila po ay magkakaroon ng tulay.
Hindi po katanggap-tanggap na merong mga bata na para lamang makapag-aral ay nilalagay ang kanilang mga sarili sa hindi ligtas na mga sitwasyon. Ang panawagan po natin sa ating gobyerno, mag-allocate ng mas marami pang pondo. Ang isa pang apo ni Lola Kauling na si Asnawe, grade 2 lang ang natapos. Kahit 13 anyos na ito ngayon, mas pinili kasi nitong huminto na lang sa pag-aaral at tumulong sa mga residenteng tumatawid sa ilog gamit ang zipline. Isin ako body sugay. Ngayon hindi siya nag-aaral, tumutulong po sa tumatawid ng motor. Kubaya sa punulugang ng motor, pero kakarsada niya ako tita na kilasaw sa rumah. Bismillah, bismillah. Ang Lumabek River, nasa 25 feet ang lapad. Mababaw lang din daw ang tubig rito. Pero tuwing maulan, ito'y nagbabagong anyo. Ay, si Walid! Bismillah, bismillah. Dahil parami na raw ng parami ang mga batang napipilitang tumigil sa pag-aaral, bunsod na rin ang peligrong dala ng pagtawid sa ilog ang magsasakang si Ismail na isipang magkabit na lang dito ng improvised zipline. Ya kabde ini kabita meron ya kalindunian nak hindi 5 feet. Tapos kabita namin isa kuan moton ago tali para sa ago untoda para mapiaka pagari pago mga tao. Ang nagastos namin dito mga 30 mil. At ipinagamit niya ito ng libre. Malaking tulong man sa mga residente. May ilan na raw na naaksidente. Kabilang na mismo si Kauling. Namya ulug ako sa namya po giya alabakan. Ago mingi tabal sa giya ko kayo. Dua kataw apuakan amya kuan mawatan ni kuan na mikete bangan silang baha. So sa kataw namya ulog sa giya na kuan. Yung konsensya ko, sabi ko, hindi ako makakatulog hanggat hindi nilagyan ng tulay ang maayos. Hindi ko kakayanin kapag may na-disgrasya sa kanila. Ang anak kasi ni Kauling na si Saima, minsan na rin ditong naaksidente. Habang nakasabit kasi siya sa duyan ng zipline, ang nakalambitin niyang mga paa. Tumama sa mga bato. Nakailang hampas. Nung pangatlo na ano na yung paa ko, so nasaktan na ako dito, so nakabitaw ako. So, nung dumating ako dito, pinahilot ako agad. At hindi lang daw pala sa Kulimpang may improvised zipline. Pati ang mga residente ng katabing barangay na Pantawan, ito na rin ang naging tulay para tawirin nila ang Simway River. Ang Simway River, napakapeligroso rin daw tawirin. Katunayan, 1 taon bago ikinabit ang zipline dito, may residente nang namatay noon lamang nakaraang taon. Si Kasanudin, 27 anyos. Kwento ng kapatid niyang si Normalia, pinilit daw nitong tawirin ang ilog para ibaba sa bayan ang kanyang mga ani. Dagdag na pagagulo ng mga toto ka. Kala sana kamay sa kape, kuwani sa kamilyo na di kasan nga kamay sa buwan na. Tigyan na, tigaw na tigyan makuha maray pagapi at tigyan wad na titay, nagnabagkanod, nagbapatay. Hiling ngayon ng mga tiga-Buldon, matugunan ang problema nila sa transportasyon. Nitong Biyernes, ang lokal na pamahalaan ng Buldon pinulong ang mga residente. Na kasasabutan na kansor, kiwa ang mga singanin, naayad na di kan dinggal bakan, ando man na niya, ikabutadir kita no, sa mga development, lagi dahil ati tay. Nakatatakon sa moto na, naginan ba Yes, ating mga ina, ama, wag po natin hayaan yung ating mga anak na dumaan kahit alam nating delikado. Kinausap ko po ang barangay officials na since mayroon ng kabli pala doon, nagagawing hanging bridge, na hindi pa talaga natapos according kay barangay chairman,
kulang po sa budget. Lalagyan po natin ng hanging footbridge po while waiting tayo sa malaking tulay. So sakno na inaed na pangarap ka na katitahan na yung asir kami sa din. Pa mau keparon na budget na su tulay. Pagkaw kitong sukuda. Sa bansang tinaguriang duyan ng magiting ang masakit na katotohanan habang kinukurakot ang kaban ng bayan, ang ilan nating mga kababayan kumakapit sa duyang upuan para lang makatawid, mabuhay at mangarap. Sana raw yung mga nakaupo paminsan-minsan subukan ding dumuyan patawid ng rumaragasang ilog. Pangalan niya ang isa sa mga nababanggit at nadidiin sa investigasyon tungkol sa mga di umano kinorakot na proyekto ng gobyerno, si Party List Representative Zaldico. Male-maletang pera. I repeat, male-maletang pera. Yan ang isiniwalat sa linggong ito ni dating Assistant District Engineer ng DPWH sa Bulacan na si Bryce Hernandez, na di umano dinadala nila sa bahay mismo ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kickback daw ito mula sa kinorakot na pondo ng gobyerno na aabot na hindi lang milyones, kundi bilyong piso. Magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, bilyon po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po. Kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. So mga 1 billion po yon, tama po ba? Opo, Your Honor. So yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver? Yes po. Para makabuo nito, kailangan mo ng 1 milyong piraso ng 1,000 peso bill. Kapag inilatag ito ng magkakahilera na isang layer lang ng 1,000 peso bills, kaya nitong takpan ang 1 ektarya o halos kalahati ng Araneta Coliseum. Samantalang para kitain ang 1 bilyong piso ng isang minimum wage earner sa Maynila na sumasahod ng 695 pesos kada araw, kailangan niyang magtrabaho sa loob ng 4,000 taon. Isa pa sa mga nakakakulo ng dugo na inamin ni Hernandez, lahat daw ng mga proyekto ng DPWH sa 1st District ng Bulacan, substandard. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. At hindi lang daw mga politiko ang nakatatanggap ng kickback, pati mga opisyal ng DPWH. Nitong Miyerkules, na-interview ko ang bagong talagang kalihim ng DPWH, si Secretary Vince Dizon. Kasama niya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na na-appoint bilang Special Advisor at Investigator ng ICI o ng Independent Commission for Infrastructure. Secretary, nakakalula ho yung sa Bulacan eh. Kasi sabi ho mismo ni Bryce Hernandez, lahat daw ng proyekto sa Bulacan substandard. At lahat yan may porsyentuhan? Lahat po, Your Honor. Bakit naman ho nagkaganon kaya? Greed, I think ang first step. Kailangan matakot ang mga gumagawa nito o posibleng gumawa nito. Ang problema dito sa nangyari kay Mendoza, Hernandez, Alcantara,
wala silang takot eh. Para ipaglantaran mo yung ninakaw mong pera, magkasino ka, mawawalan ka ng 100 milyon, 200 milyon. Ibig sabihin nun, wala kang takot. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Kasi umiiyak na po ngayon si Alcantara. Natatakot na raw ho siya for his family. Ano reaction niya bro doon? Kasalanan naman niya yan eh. At may freeze po kayong mga assets nitong mga to. Yung mga nagsusurrender po ng luxury cars, etc. Kasama na po yan, yung accounts nila, yung mga kotse nila, iba pa nilang assets, pati ho yung mga real property. Sabi ho ng Pangulo, hindi enough yung makasuhan, makulong. Kailangan maibalik yung pera. Ano mangyayari ho doon sa mga luxury cars? Lahat po yan, ipapa-freeze na po yan ng AMLAC, totaling almost 500 million. Isusubasta ho ba yung mga kotse niyo? Eventually? Eventually po. Itong mga nakang araw, ako po yung nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Sa hearing sa Senado, ikinanta ni Henry Alcantara, dating district engineer ng Bulacan 1st District at naging OIC Assistant Regional Director din sa Region 4A, ang mga di umano politikong nakatransaksyon niya. Kabilang sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo naman idinawit sa anomalya sina Senator Cheese Escudero at dating Senador Nancy Binay. Itinanggi nila ang mga paratang. Pero kapansin-pansin na ang madalas na didiin sa maraming testimonya ang pangalang ilang linggo nang nababanggit at pilit na pinagpapaliwanag pero nananatiling MIA o Missing in Action. Who was the approacher? That was Zaldico. Congressman Zaldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Ang pangapat po, si Congressman Zaldico. Si ACOB Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico na kamakailan lang napag-alamang nagmamay-ari rin pala ng mga helicopter at mga eroplano na ang kabuuang halaga 4.7 billion pesos. Why does he keep figuring out po dito sa investigasyon? May tisog na ho ba kayo ebidensya against him? Oo naman, meron na. Very consistent yung involvement niya sa katiwalian. Allegedly muna. Oho. Pero mapapatunayan naman niya kasi talagang sa mga nakikita namin, nandun lagi yung kanyang fingerprint. Kaya hintayin na lang natin siguro na ma-file yung case. Si Zaldico, negosyante mula Albay sa Bicol. Founder ng SunWest Group of Companies na kasama sa mga pinangalanan ng Pangulo na isa sa mga top contractors ng flood control project sa gobyerno. Meron siyang construction firms, hotel, luxury resort, subdivision, pati na memorial gardens o sementeryo. Pero taong 2019, nag-divest na raw siya sa SunWest. Hindi na raw siya nagmamay-ari ng kumpanya. Bawal kasi para sa mga nasa gobyerno. Gayunman, nananatili siyang shareholder. Ang kanya namang kapatid na si Christopher Co, dati ring kinatawan ng ACOB Bicol Party List. Ang kanilang kapatid na si Diday, Vice Governor ngayon ng Albay. At ang pamangkin nilang si Angelica, dati ring kinatawan ng isa pang party list, ang Barangay Health Wellness o BHW. Mula 2019, si Zaldico ang umupong party list representative ng ACOB Bicol. Simula 2022 naman, siya ang naging chairman ng pinakamakapangyarihang komite sa Kongreso, ang Appropriations Committee, na siyang nagpasa ng budget ng gobyerno. Honorable Elizaldico? Dahil sa kanilang posisyon, kontrolado ng mga ko ang maraming proyekto sa Kabikulan. Pero ayon sa aming pananaliksik, ang ilan sa mga proyektong ito nababalo di umano ng kontrobersya. Sa videong ito, nakuha nito lang August 30, makikita ang grupo ng mga estudyanteng nag-eensayo sa stage ng Peñaranda Park sa Legazpi City.
Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagsasayaw, ang removable canopy o bubong nito biglang bumigay. Bumagsak. 7 mga estudyante ang nadaganan. Kabilang narito si Andrew na nagtamo ng 2 malaking sugat sa kanyang ulo. Kaya siya nagkaroon ng internal bleeding o pagdurugo sa utak. Para talagang tulala na hindi man nakakakilala talaga. Tranta ko tapos nervous na nervous, sir. Nung nakita ko, baka kung anong mangyari sa anak ko. Sa awa ng Diyos, himala siyang nabuhay. Last practice na po sana namin yun, mga 5 po. Tapos, bigla pong umulan ng malakas, kaya may nag-crack daw po. Bigla na lang po siyang bumagsak. Bumagsak talaga. Hindi na po kami nakapag-react. Wala na po akong naalala. Enero nitong nakarang taon nang sinimulang i-renovate ang Peñaranda Park. Kabilang nga sa ginawa rito ang paglalagay ng retractable canopy bilang bubungan ng stage. Retractable means tanggal-tanggal lang po. If we have event, lalagay natin. After that, aalisin. Nung time na yun po, i-inspectionin. Umulan. Medyo may load ng tubig. Siyempre, hindi makikerry kasi it's a retractable Ang budget na inilaan para rito, 96 million pesos. Ang mga kontratista, High Tone Construction and Development Corporation at FSco Builders na pagmamay-ari ng pamilya ko. Pero depensa nila. The retractable roofing was scheduled for final inspection last week. Unfortunately, the inspection was postponed. Regarding inquiries on the design and technical specifications, we defer to the DPWH. Kung yun okay sana, walang mangyayari sa mga estudyante na ganun. Hindi sana yun babagsak. Paano talaga kung may nangyari? Di, paano na yung pangarap ng mga estudyante? Parang hindi naman po namin yun deserve kasi galing po yun sa tax eh. Kaya dapat inayos po nila para wala pong nangyayaring ganito. Na-experience po namin na trauma, tas yung na-experience ko pong sakit doon sa hospital, hindi naman po yun maano lang ng pera lang po. Sa bayan naman ng Virac sa Catanduanes, na parte pa rin ng Kabikulan, may pinasinayaang proyekto ang Ako Bicol Party List noong January 2024. Isang 6,000-seater coliseum sa loob ng Catanduanes State University. Malaking boost po ito for the economy of the island. So far, yan yung magiging largest venue na pwede nating pagdausan ng mga conferences, conventions, and many others. Ang budget na inilaan para sa Phase 1 ng construction, 98 million pesos. 244 million pesos naman para sa Phase 2. Pero makalipas ang 1 taong construction, heto ang lagay ng Coliseum ngayon. Mga bakal pa lang na pundasyon ang naitatayo. Ang kontraktor ng Phase 1 ng proyekto, ang High Tone Construction Company pa rin, na itinatag ni Christopher Co, kapatid ni Zaldi Co. Yung phase 1 as per our project monitoring unit or the PMU, 84 to 90% finished, but the substructures are there. Wala pa po kaming report na natatanggap sa DPWH regarding the development or status of the phase 2. Kaya ang Coliseum hindi pa nila mapakinabangan na malaking tulong daw sana para sa mga estudyanteng katulad ni Lester. Parang hindi ko man lang naranasan na magamit yung Coliseum as a student dahil graduating na po ako ngayong taon po. If we are going to look at the timeline way back December 2023, medyo may pagkadili na nga ng konti if we are referring to the number of days. Sila naman yung DPWH region ang nag-i-implement nito. Medyo nahihirapan kami na medyo inaabot pa ng, say, weeks bago kami makareceive ng response from our counterpart, which is the DPWH. Hiningan namin ng pahayag ang DPWH Region 5 pero hindi sila tumugon. Kung ano yung budget na inallocate, dapat gamitin natin yung pondo sa tama. Mula sa engranding Coliseum na hindi matapos-tapos, sa simpleng kalsada naman sa isang barangay, parehong proyekto, parehong tilap iniwan sa alanganin. Dito sa Barangay Kabasan,
Sa bayan ng Bakakay sa Albay, may inilaang 100 million pesos na budget para sa paggawa ng konkretong kalsada na may habang halos 2 kilometro. Sa record ng DPWH, completed na ang status nito noon pang 2022. Pero sa pagbisita ng aming team sa barangay, ito ang kanilang nadatnan. Kalsadang hindi natapos. Tila pinatag lang at binuhusan ng graba. Kaya naman ang pagdaan dito, kalbaryo. Yung mga bato, madulas. Kaya nahirapan talaga sila. Hindi maiwasan na may na-aksidente. Kahit mainis mo po kayo magalit, wala naman po kayo magagawa kasi wala naman sa amin yung mga nagtrabaho, iniwanan dito. Ang iniisip ko lang, yung bakit hindi pa na simento, hindi pa concreted. Bakit na ilagay doon na completed? Kung maulan, madulas. Lalo na kung may patay, siguro kung galing doon sa ilang barangay doon, bababa. Kung minsan lalong na double accident kasi yung dadal ng pasyente, kung minsan nadudulas. Mahirap at nakakaawa talaga. Isa sa mga napeperwisyo ang teacher na si Edith. Simula umaga, tuwing kami ay papasok ng school and after school po. Doon po talaga kami dumadaan at wala pong ibang daan. Sacrifice po talaga. Tsaka yung gastos po sa motor, yung maintenance po, yung sa gulong, madaling masira po. Yung mga bato nga po, sir, so matutulis din. Ang proyekto iginawad din sa SunWest Construction and Development Corporation at High Tone Construction na parehong pagmamay-ari ng pamilya ko. Ang DPWH naglabas ng pahayag tungkol dito. It must be emphasized that this is phase 1 of the undertaking. The scope of work covered is limited to road opening and protective structures. The road concreting is programmed to be funded in the succeeding years. Ang galit ng kapitan ng barangay Kabasan mas lalo pang sumidhi nung nadiskubre niyang sa kabilang bayan ng Santo Domingo, may isang barangay na nabigyan ng mahigit 1 billion pesos na budget para sa road construction. Gayong 1,000 lang ang bilang ng mga residente doon. Ito ang barangay Alimsog. It's a fishing village in Santo Domingo with around 276 families. And maglalagay ka doon ng 750 million na road. So nakakapagtaka, saan papunta yung road na yon? Pag-abot po dyan sa budget o kaya amount po ng mga project, wala po ako dyan na knowledge. Sa aming pananaliksik, isa lang ang road construction project na nakalaan para sa Barangay Alimsog sa 2024 NEP o National Expenditure Program. Ang budget na ibinigay daw para sa Barangay Alimsog, 5 million pesos. Pero pagdating sa GAA, ang iisang proyekto para sa barangay na ito, naging 6. At ang naunang 5 million pesos lang na inilaan, naging 1.1 billion pesos. Parang magic! Dito sa bicameral committee na to, nangyayari ang mga insertion, no? Dahil nga bantay na bantay tayo dun sa debate, dun sa lower house at saka sa upper house. Pero kadalasan, pagdating sa bicameral, hindi na natin masyadong nababantayan. Kaya nga isa sa mga panawagan namin, ilabas sa publiko yung bicameral committee report ng 2023, 2024 at 2025. Binaybay ng aming team ang ginagawang coastal road ng Barangay Alimsog. Putol na siya, yung kalsada, no? Dito naabutan nila ang mga truck na may nakasulat na High Tone Construction Company. Meron ding maliit na field office ang DPWH. Walang tao. Walang masyadong mga kabahayan at sasakyan sa lugar. Pero ang kalsada, 2 lanes at kompleto pa ang street lights. Matapos ang ilang minuto, narating ng aming team ang dulo ng kalsada kung saan naroon ang isang maliit na rest house. Sa hindi kalayuan, may isang yate na nakadaong sa isang sementadong pantalan.
Ayon sa caretaker, ang rest house daw na ito at yate pagmamay-ari ni Greg de la Cruz na dati raw personal assistant ni Congressman Zaldico. Kung titingnan mo, may vested interest using the people's money to benefit not really the people. Lalong-lalo na kung ang contractor ay yung firm mo rin. Tatanong ang mga tao, bakit daw doon? Wala naman na magkinabang doon, walang dadaan. Ano daw yun? For private, personal use. Nandito, maraming nangangailangan. Hanggang sa binubuo ang ulat na ito, patuloy naming sinubukang kuhanan ng pahayag ang kampo ng mga ko, pati na si Greg de la Cruz, pero wala silang tugon. Samantala, balik tayo dito sa Maynila, kung saan nga nag-inspeksyon si Mayor Magalong, si Secretary Dizon, pati na ang Mayor ng Maynila, si Isko Moreno. Ganyan na po kalalim ngayon ang baha dito. Secretary Dizon, kayo po, kamusta? Frustrated. Slowly nakikita natin yung talagang dumi at gulo dito sa ahensyang to. No? Ang nakakalungkot lang talaga, yung kawalan ng malasakit sa mga dapat nagbebenepisyo dito sa mga project tulad ng ganito, parang baliwala eh. Tatalo na ako dito. Kapag nga sabihin ko sa inyo, muntik na akong tumalon dun sa tulay na hindi natapos ng 8 years eh. Sabi nyo raw, gusto nyong tumalon. Kasi 8 years na daw yung tulay na yon na nakatenga. Pero hindi pinondohan. Instead, ang pinondohan, yung mga flood control na wala namang saysay. Ginagawa ng gatasan. Gatasan, milking. Gatasan na itong DPWH eh. Nagulat nga ako na it's no longer human-centric, it's about pocket-centric. Hindi ko kaya sinadya na guluhin Ay sigurado pong sinadya. para mas Sigurado. makakurakot sila. And this has been going on, ma'am, for years. Maybe decades. Mayor kayo, be careful what you asked for. Ayan, nilagay ko kayo sa ICI. Paano ba yon? Napakahirap pala kasi meron akong trabahong mayor, tapos meron pala akong trabahong ICI, tapos kailangan ko pumunta sa field din, investigation. Pero tag team ho yata kayo madalas ngayon, Mayor. Ang trabaho ko magdala ng gamot, baka tumaas yung blood pressure. Hindi yun, nagsasama lang ko kami ni Mayor. Kasi yung ngayon, ang role po ng DPWH ngayon talaga is mag-provide ng information, documents, ng ebidensya sa ICI. Ang mahirap na trabaho ni Sec Vince is involved siya sa fraud audit. Kailangan din niya siguraduhin na yung mga infrastructure projects tuloy-tuloy. At ang masama pa, hindi niya alam kung sino bang pagkakatiwalaan niya. Ang importante dito, malaman natin, mapanagot natin, maayos natin, and then yung mga importanteng proyekto, roads, bridges, classrooms. Yes. Kailangan maayos natin. So para ho kayong evidence gatherers, ganun po ba? Ako ang evidence gatherer o collector. Si Sec Vince naman, being the head of DPWH, tinitingnan niya mabuti kung ano ba yung nangyari rito para at least alam niya kung paano niya i-manage. Sorry, Mayor, may mga criticisms kasi against you. May project din po pala yung mga diskaya sa Baguio. Ano sagot nyo doon? Unang-una, ipinapa-third party audit po na nga eh. Sabi ko, una 2022, katapos back ang namili dyan. Hindi po ako namili dyan. Hindi ko alam na yung St. Gerard na yan, diskaya siya. Kaya siguro, imbestigahan na lang ng isang third party. Ito ho ba yung tennis court? Pero minor lang yung defect. Yung paglalagay lang ng pavement, yung painting, kasi mapakbak. The rest, yung structure talaga, matibay, maganda pagkakagawa. Kaya lang, nagiging political issue lang at ginagawang distraction. Pupuntahan nyo rin po ba yung mga flood control projects sa Davao? Na malaki rin daw po nakuha nilang pondo. Napunta po kami. So no colors din po itong inyong investigasyon? Lahat na flood control project all over the Philippines, pipilitin namin punta. Nitong Huwebes, Davao Occidental naman ang pinuntahan ni Secretary Dizon at ni Mayor Magalong, kung saan di umano maanumalya rin ang proyekto. Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Kasi sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakialam. Kung kinakailangan maubos kayong lahat, uubusin namin kayo. Secretary, tinanggal po sa budget nyo yung flood control. Ang laki ho yata yung nakaltas for 2026. Kaso, ilalagay daw po sa ayuda, sa AIX. Anong reaction nyo ho doon? Alam nyo, ako tingin ko unang-una, masyado po talagang pinagsamantalahan itong mga flood control, quote-unquote, projects na ito. Over the past, I don't know, so many years. Or insertions. Well, whether insertion o hindi, basta kung ghost yan o hindi yan o substandard yan, ibig sabihin,
sinayang mo yung pera ng taong bayan. That's better off being used at least sa mga direktang makakatulong sa mga kababayan natin. Di ho kaya tayo lalong malalagay sa peligro po nun na zero budget na ang flood control for 2026? Tingin ko po ang gagawin ko na lang ho ngayon is sisiguraduhin lang ho natin na yung mga hindi gumaganang tulad nito o yung mga substandard na nakita na namin all over, ayusin na lang muna. Mayor, kayo po, may comment ho ba kayo dun sa pag-allocate na lang sa ayuda at AIX nung tinanggal po sa DPWH flood control projects na pera? Ako naman ay pabor doon. Huwag lang hawakan ng mga kongrehista o kaya maghawakan ng lawmakers. Bigay na lang siguro sa DSWD. Yan, bahala ng DSWD na makipag-ugnayan sa local government. Ito ay tunog ayuda at hindi lamang AIX to. Marami pang ibang mga programa na patronage katulad ng Tupad, ng AKAP, ng MyFeed. Itong mga programa na to, discretion ng mga politiko, no, kung sino yung magiging beneficiary nitong pondo na ito, no. So kaya talagang patronage siya. Malakas ang system. Yung names na po na lumabas, yun na lang ho ba yun? O sa tingin nyo marami pa? Baka bigla pang may maglabasan pa. Tuloy-tuloy naman yung aming investigation. Does it stop with him? Si Zaldico lang po ba yung pinaka-guilty? Fine. But that would depend on the course of the investigation. What about ex-Speaker Romualdez? Basta susundan natin yung mga leads na. Samantala, nagulat ang lahat sa biglaang pagbibitiw ni Mayor Magalong bilang advisor at investigator ng ICI Biyernes ng gabi. Ito'y kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na reviewin daw ang kanyang appointment sa ICI. Nitong Huwebes, sa pagpapatuloy ng hearing sa Senado, humarap ang dating sundalo ng Marines, si Orly Guteza, na nagpakilalang dati ring security consultant ng Ako Bicol Party List. Pwede mo bang i-confirm? Idinawit niya si Ko, pati na si dating House Speaker Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo. Ayon kay Guteza, male-maletang pera ang dinadala raw niya at ng kanyang mga kasama sa bahay ni Ko, pati na ni Romualdez. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico, sa President at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Binanggit din ni Guteza na may isang kongresista na nagdala naman ng malaki ring pera sa bahay ni Ko, si Congressman Eric Yap ng probinsya ng Benguet. Itinanggi ito ni Yap, katulad din ni na dating Speaker Romualdez at ni Congressman Zaldico. Pero nasaan na ba si Ko? Gayong ipinawalang bisa na ng Kongreso ang kanyang travel clearance at nasa immigration lookout na rin. Wala na raw ito sa Amerika katulad ng unang napabalita, kundi di umano nasa Europe na. Nitong Biyernes, sa isang sulat na pinadala ni Congressman Zaldico kay Speaker Bogie D, sinabi niyang babalik siya ng Pilipinas para sagutin ang mga paratang sa kanya. Sagot naman ni Speaker D, binibigyan niya ng hanggang bukas, September 29 si Ko para umuwi ng bansa. Nakakalula yung dami nung zero nung figures na pinag-uusapan natin. Nakakainsulto dahil sa dami ng pera na pinag-uusapan, binabaha pa rin tayo. Bakit lumala ng ganito kalaki yung perang pinag-uusapan natin? Systemic at complicit na nga itong nangyayaring korupsyon, no? Lalong-lalo na sa DPWH, pero hindi lamang DPWH ang involved dito, no? So kaya ang investigasyon ay nakasentro sa infrastructure, pero dapat hindi huminto lamang sa infrastructure. Palakihin nilang bahay nila, pahirapan nila kami. Ang ultimate na talo ay ang taong bayan, no? Kasi lalong-lalo na yung mga mahihirap na nangangailangan ng suporta talaga ng gobyerno. Kailangan ay hindi tayo bumitaw sa pagbabantay. Galit na yung mga tao at pagod na tayo sa corruption. Paano ho yun kayo ho nagmana ng DPWH? Ang tampulan ngayon ng napakaraming puot, galit. Top to bottom cleansing. Ito talaga overhaul, kumbaga sa makina ng kotse. Overhaul to. Baka nga kailangan palitan na yung buong makina nito. Naniniwala pa naman ako na majority pa rin maayos.
mula sa limpak-limpak na pera sa mesa sa male-maletang pera na tinawag nilang basura. Tunay ngang may pera sa basura. Kinurakot nga lang. May bagong love team ngayon sa Pasig na nagpapasana all ang kapwa may Down syndrome na sina Jewel at Genesis. Akalain mong eksena sa isang romantikong pelikula. Habang nasa gilid ng kalsada ang binata, biglang lumuhod. Sabay abot ng rosas sa kaharap niyang dalaga na kinilig. Napayakap pa ang binata. Ang mga nakasaksi, abotenga ang ngiti. Sobra talaga akong kinikilig sa kanila. Ang sweet nilang dalawa. Tuwang-tuwa kami. Bigla lang din po talaga ako nung nag-viral siya. Ang daming nakaka-appreciate. Warning lang sa mga diabetic, baka hindi nyo kayanin ang tamis ng kwentong ito. Ang dalawa, nahanap namin dito sa Pinagbuhatan, Pasig. Ang magkabarangay na sina Genesis at Jewel. Dahil sa kanilang kondisyon, pareho rin silang hirap magsalita. Napapakita nila yung nararamdaman nila sa pamamagitan ng kilos nila. Yung mga tinginan po siguro nila, yung tibok ng puso. Siguro nagkakaintindihan po talaga sila. Ano kayo sa isa't isa? Oy, bawa na Pero hindi ito naging hadlang para lumalim ang kanilang pagkakaibigan na suportado ng kani-kanilang mga pamilya. Baby pa kayo, no? Sabi niya, heart, heart. Sabi niya, love daw po niya. Love mo agad. Sabi ko, kaya niya na bang umibig? Opo. Anong tawag sa kanya? Me. Baby pa ba? Naglalove-love sila, hawak-hawak, ganyan. Lumalabas po sila, samahan po namin sila. At maging sila raw napangiti sa viral video ng kanilang mga anak. Paano kung magagalit ako, matutuwa ako? Sabi ko, anak, ikaw na ba to? Parang nakakaingit ka naman, dinaig mo pa ako. Si Elnor hindi na raw nagulat sa ipinakitang sweetness ng kanyang bunso. Patay kay Joel, masal pa. Malambing si Genesis, super lambing. Niyayapos niya ako, hinahalikan niya ako. Sa dalawang anak ni Elnor, si Genesis lang daw ang may Down syndrome at ang masakit nito, nabubuli rin. Sa bahay siya magwawala dahil nga binubuli siya sa labas. Kahit mga mamatatanda, binubuli siya. Binaril siya ng yung Philip. Pag di siya lalabas ng bahay, cellphone, nag-headset, pagpupuk-puk-puk-puk. Kinagawa ng drums. Si Jewel naman, alagang-alaga ng kanyang Mommy Ace. Bukod kasi sa Down syndrome, may nadiskubre ring butas sa kanyang puso. Umiyak po ako noon. Sabi ko, bakit Lord? Sabi ko, ba't ganon? Ang hirap din ng buhay namin noon. Papa niya hindi po ganun ka-supportive talaga. Pero tinaguyod ko talaga siya. Kaya mama. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Jewel mapagmahal at maaasahan daw sa gawaing bahay. Napaka-sweet ni Jewel. Daig niya po talaga ang normal. Kung maghugas ka, gigising siya. Ako na po, maghugas siya. Kahit hindi totaling ganun kalinis, at least tumutulong siya. Sa kalsadang ito sa Pinagbuhatan, unang nag-cruise ang landas ni na Jewel at Genesis taong 2021. Sa street lang po kami. Yung bahay po na meron pong bintana. Si Jewel po kasi madalas po siya doon nakadungaw. Tinawag niya ako, Mama, Zelo. Yun daw po yung lalaki dun sa may street. Sabi ko, bakit? Mama. Sabi niya, hoy! Sabi ko, no. Sabi ko, baby ka pa. No, Mama. Love, heart daw yun po. Ang hindi alam ni Jewel, nakita rin pala siya noon ni Genesis and the feeling is mutual. Sige, hi! Wala, oy!
Si Genesis naman, umuwi ng bahay, lagi nakangitis. Sabi niya, Mama, may maganda daw. Sexy. Gumagano yung puso na, tumitibok yung puso niya. Nai-inlove na. Kaya mo na bang buhayin pag may ano ka na? Natatawa lang siya. Sa tuwing sila raw ay may friendly date, laging gayak na gayak ang dalawa. Gusto niya may lipstick siya, suklay ng suklay. May kulong, may pabango. Kaya sabi ko siguro si Jewel medyo nagdadalaga na talaga. Ubos ang pulbo ni ate niya. Puti-puti na yung mukha mo. At kapag sila'y magkasama, Holding hands agad po agad sila eh. Tapos susubuan ni Jewel, tapos kikiligin naman si lalaki. Sabi ko, hala, ano nangyari sa dalawa? Mahilig din silang sumayaw. Pero ang dalawa, nagkakaroon din daw ng MU. Hindi mutual understanding ha, kundi misunderstanding. Si Genesis daw kasi may pagka-seloso. Pag yung si Jewel hawak ng cellphone para nagsiselos si Genesis. Ganon din si Genesis pag nauwi ng bahay. Wala na daw yung puso niya, gumano na daw, sumabog na daw ang puso niya. Nagsiselos ka? Nagkakatampuhan man, hindi naman daw nila natitiis ang isa't isa. Kasi parang kinikilig na rin ako. Pero ano nga ba ngayon ang label nilang dalawa? Magkaibigan lang ba o magkaibigan na? Sa akin po siguro, pag talagang siguro dalawa sila, parang... Talagang bugso lang din ang damdamin yung maging sweet siguro sila sa isa't isa. Kung dumating yung time na magkainlaban sila, no doubt naman po kasi baka doon din po ma-develop si Jewel. Hindi madali magpalaki ng batang may Down syndrome, pero kailangan wag din natin i-limit kung ano yung kaya nilang gawin. Kailangan nandun tayo para mag-support sa mga bata. Intindihin namin silang dalawa, alagaan namin sila. Kung ano man ang ipagkaloob ni Lord sa kanilang dalawa. Bigyan natin sila ng chance na matuto rin silang umibig. Kasi kung darating yung time talaga na para sila sa isa't isa, suportahan ko na lang. Nitong Miyerkules, sina Jewel at Genesis ipinasyal ng aming team para sa isang friendly date. At hindi pa pala tapos ang mga sorpresa ni Genesis. Sobrang saya po ni Jewel. Naiyak na po sa sobrang saya. Thank you so much po talaga. Kaya sila tinawag na special. Marunong silang magmahal din. Kaya nilang patunayan din sa sarili nila yung mga kayang gawin din ng isang normal. Huwag nilang paghusgahan yung mga bata na yon kasi may mga puso din sila. Sa mundong puno ng ingay at panghuhusga, naroon sina Genesis at Jewel na nagpapatunay na ang pag-ibig hindi lang tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo. Nag-viral siya dahil sa kakaiba niyang isinigaw sa nakaraang rally noong linggo.
pinagtawanan din siya. Pero marami rin ang naalarma nung siya'y dinakip kasama ang iba pang mga rallyista. Sino siya at nasaan na siya? Sabay-sabay po natin kantahin. Kulong na ang mga kuraot! Kulong na yan! Mga kuraot! Sa libo-libong dumalo sa Trillion Peso March nitong nakaraang linggo. Ang panawagan ng lalaking ito ang isa sa pinakalumikha ng ingay. Ibaba ang presyo ng bisbol! Ibaba ang presyo ng kikyam, bisbol, tokneleng, kwek-kwek, calamares! Dahil dito, naging instant meme siya. May kumalat pa nga ng mga litrato na nagpapatunay na fishball vendor siya. Kaya binansagan siya ngayong fishball warrior. Ibaba ang presyo ng bisbol! Imperialismo! Ibaba ang presyo ng kikyam! Ibagsak! Tokneleng, kwek-kwek, calamares! Nakakatawa po talaga, pero may mas malalim po itong pinapahiwatig. Yung mga dating kayang bilihin ng simpleng mamamayan, ngayon hindi na. Pero sunod na nabalitaan ng madla. Dinakip siya ng mga pulis. Nahampas. Kumbaga sa sauce ng fishball. Ibaba ang presyo ng kikyam, bisbol, tokneleng, kwek-kwek, calamares! Matamis na biro lang ba ang kanyang sigaw? Tignan niyo po yung aming kinaing! Hindi po sa kriminal! O maanghang na katotohanang tutusok-tusok sa ating realidad? Ang 32 anyos na si Alvin, taga Pandacan sa Manila. Kwento ng kanyang ina na si Marian, mula raw nung sumali ang kanyang anak sa Trillion Peso March hanggang sa mga sandaling ginawa ang panayam na ito, hindi pa raw ito nakakauwi. May video kayo na sa Facebook, tinitingnan ko, hatak-hatak ng pulis. Punit yung damit, nagala na ako, baka napahamak na siya. Kung ang panghuhusga ng iba naghahanap o sumasali lang sa gulo, si Alvin, para sa kanyang ina, isa raw itong mabuting anak. Tumutulong siya sa pagbuhat ng mga paninda ko. Mahutusan mo siya. At taliwas sa kumakalat na litrato, hindi raw talaga fishball vendor si Alvin. AI o Artificial Intelligence lang pala ang nag-viral na litrato. Pero si Alvin, mahilig daw talagang kumain ng street food. Humihingi sa akin ng pera. Inuubos siya sa street food. Inuulam pa niya sa bahay. Suki nga raw ito ng tinderang si Susana. Lagi siya bumibili dito. Ang hilig niya talaga yung kikiam, fishball. Noong time na mga nag-aaral ng anak ko, magkano lang ang fishball? 50 centavos lang. Ngayon, 8-10 pisos. Ang mga issue gaya nito, malapit daw sa bituka ni Alvin. Lalo na kung ang apektado, katulad niyang mahirap. Alam niya yung mga nangyayari sa paligid niya. Mahinig siya makinig ng mga balita. Pero po siyang pakialam sa bansa natin, lalo na yung mga about corruption. Hirap din kami sa buhay. Nag-short yung budget namin sa pagkain. Minsan wala kaming ulam. At alam nyo ba na nitong nakaraang eleksyon, si Alvin tumakbo pala sa pagka-mayor ng Maynila. Isa sa mga nakalaban ni Manila Mayor Isko Moreno. Gagamitin ko itong posisyon na to kung maaaring manalo para i-voice out ang climate change sa Pilipinas. Pag nagkaroon daw ng undoy, gusto niya magkaroon ng pabayo mga taga Maynila, tapos ilalagay sa probinsya. Lahat doon ng mga kabataan, bibigyan ng edukasyon tsaka bahay. Ngunit ang iba, hindi sa kanya kumpiyansa. Hindi siya pwedeng mamuno. Gawa po ng kanyang karamdaman. Hindi niya po alam ang kanyang ginagawa. I'm not a perfect man and I'm also a sinner. Taong 2018 kasi, si Alvin na-diagnose na may schizophrenia, kondisyon sa pag-iisip. Nakakalid siya pero 1 sem lang. May nabulong sa kanya na kung ano-ano. Pinakamatingkad sa mga simptomas na ito ay yung hallucinations at delusions. Continue sa medication until now. Kumakalma yung kanyang behavior, nakakausap sila maayos. Pero hindi naging hadlang ang kanyang kondisyon para ang kanyang pakikibaka dalhin niya sa kalsada. Taong 2023, nakuhanan siya sa Labor Day rally sa Maynila.
At kamakailan nga lang, dumalo sa rally sa EDSA at sa Menjola. Ibaba ang presyo ng kikiam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. Sunod na lang na nabalitaan ni Marian, dinakip na ng mga otoridad ang kanyang anak. May nagsasabi-sabi doon na baka nga isa doon sa mga nasugatan or tinakbo sa ospital. Di, pumunta ako sa ospital. Wala pa rin. Puro sama ng loob yung nararamdaman ko. Sabi ko, bakit hinuli siya? Wala naman siyang violenteng ginawa. Ano ang naging kaso ni Alvin? At nasaan na ba siya? Kasi hinahanap nyo nga daw. Dinala doon, hinahanap kayo, wala naman kayo. At bakit ng mga sandaling yon, hindi pa rin siya nakakapiling ng kanyang ina na alalang-alala sa kanya? Baka binugbog yun. Tuntunin natin ang tinaguriang fishball warrior, ang kanyang pakikipaglaban sa mga isinusulong niyang issue at ngayon, pati na ang kanyang kalayaan. Ibaba ang presyo ng kikiam, fishball, tokneleng, kwek-kwek. Ang gusto mo na sumigaw na hindi mo na maintindihan. Sa aming pagbabalik. Isa sa agaw eksena sa rally nitong nakaraang linggo, ang lalaking ito na ang ikinampanya. Ibaba ang presyo ng kikiam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. Siya si Alvin na matapos ang rally, hinuli ng mga pulis kasama ng iba pang mga rallyista. Ang kaso raw niya, disobedience at illegal assembly. Si Alvin nakapiit ngayon sa Pandacan Police Station kasama ang 9 mga rallyista na kabilang sa mahigit 200 dinakip sa naganap na rally. Napagkamalan kasama sa rally, pinukpok daw siya sa ulo ng kwan, yung parang batuta ng pulis. Sama ng loob po kasi bait na bata yan. Unang-unang modelo po kayo ng lipunan. Sana po gampanan niyo po ng tungkulin niyo na maayos. Ikinaalarma rin ang mga kumalat na videos online ng di umano pang-abuso ng ilang mga otoridad. Makikita natin yung mga pulis, merong batuta, merong mga baril. Habang ang hawak ng mga rallyista, karatula. Napakadali para sa mga pulis na hulihin itong mga mamamayan na ang gusto lang ay panagutan yung mga magnanakaw. Pero itong mga sangkot sa korupsyon, kahit ano pang hearings yung mangyayari sa Senado, sa Kongreso, wala. Ayon sa tala ng DOH o ng Department of Health, 48 tao ang itinakbo sa ospital. Isa naman ang namatay dahil sa tinamong saksak. Pero ayon kay Mayor Isko, di umano, wala ritong kinalaman ang mga pulis. In his attempt to protect his own property and business, he tried to use a case knife and the suspect voluntarily surrendered. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms, except for the SWAT group that was in the vicinity. None of the protesters were seriously hurt. Only when the mob were throwing Molotov cocktails did the police push back. That crossed the line. Nitong Martes, sina Alvin at ang iba pang mga nahuli hinarap sa piskalya sa Manila Police District. Sinubukan ng aming team na kapanayamin si Alvin sa kulungan pero hindi kami pinahintulutan. Yung violation ni Alvin, violation of the Public Assembly Act, pero wala naman talaga siyang kasalanan. Nakita natin sa mga videos, may hawak lang siyang placard, suddenly, dinampot siya. So that is clearly illegal arrest. Hindi kriminal ang magtaas ng placard, hindi krimen ang sumama sa rally. Yung violations of the rights of arrested persons or under custodial investigation, RA 7438, pwede maging liable doon ng mga pulis na gumawa nito. Panawagan natin doon sa nag-inquest sa kanya na i-dismiss yung cases because una, wala naman siyang criminal liability. Bukod sa PWD siya. May case para makapagpiansa. And then we will fight it out sa court. Iningi sa akin yung diagnose ng doktor, documents. Umaasa lang kay Lord. Sabi ko sana maghimala ngayong araw na to na makalaya siya. Iwino-worry ko kasi baka kako ito ay sumpungin at the same time patulan ng mga tao doon, ng mga kasama niya sa prison. Dasal ko ng dasal. Pilit kong kinakalma yung loob ko kasi kailangan eh. Si Alvin, kasama ng iba pang mga rallyistang idinitine ng mga pulis, hindi pa rin pinapalaya habang ginagawa ang ulat na ito.
Ang pinakamahaba doon na period na pwedeng ikulong ang isang tao na walang charges ay 36 hours. At yun yung mga grave offenses na. Pero ito lagpas-lagpas na, ilang araw na, pero hinuhold pa rin sila. Kung ranas niyo po yung maghihirap po ng isang ordinaryong tao, sana po mapagbigyan niyo po kami. Parang awa po ninyo. Sana po tingin niyo po yung aming hinaing. Wala po kasalanan yung anak ko. Hindi po siya kriminal. Ibaba ang presyo ng kikiam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. Nakakatawa man sa una, fishball lang ang sigaw. Pero gutom at karapatang pantao ang tunay na ipinaglalaban. At ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.